Balitaan na ba ninyo na yung mga fake news, nagbabalita ng mga fake na mga vlogger na ipapatawag ng Kongreso. Ngayon nagreklamo na. Wala daw karapatan ang Kongreso, wala daw due process. Nako, hindi kayo nakakaintindi. Hindi nyo naintindihan ang authority ng Kongreso and Senado in aid of legislation, oversight function, exclusive sa kanila ang karapatang mag-imbestiga at mag-contempt, magpakulong ng mga pasaway, nagsisinungaling sa kanilang komite. Yan po yun. Kung hindi nyo alam, aralin nyo ang batas, aralin nyo ang mga rules ng Kongreso nang maintindihan nyo. Hindi pwede silang takutin, hindi sila pwedeng personalin dahil talagang kayo may pananagutan. Actually, lahat naman may pananagutan sumobra na kayo. Eto, kasi nga meron ng resolution number 2147 ba yun? House Resolution 2147 kung di ako nagkakamali. Para ho sa formal na investigation. Pero ngayon pa lang, may mga nag-forward sa akin pero ayaw ko ng pangalanan. Sabi niya, Sir Mike, anong masasabi mo rito? Anong opinion mo rito? Itong si ganitong vlogger ay nag-react, wala daw due process sa Congress. Wala daw karapatan magpakulong. Fake news nga sila, wala rin silang alam. Ay ako, naniniwalang mayroong karapatan ng Congress at Senado. Hindi ako vlogger na mga yan. Walang congressman at senador na pwedeng makalam sa aking ginagawa. Pero inaaral ko ang sinasabi at kanilang kapangyarihan, kaya ako naniniwala doon. Ito yung report. Pakinggan po ninyo. Pakinggan at balikan na muna natin itong balita hinggil dito sa pagpapatawag ni Congressman S. Barber sa mga vlogger sa Kamara. Ipinapanukala ng 7 kongresista na maimbestigahan ang anilay laganap na paglalathala ng mali at malisyosong content sa social media platforms. Sa pamagitan ito ng House Resolution number 2147. Kabilang sa mga nagsusulong nito, sina House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez, Majority Leader Manix Felipe, Minority Leader Marcelino Libanan at 3 iba pa. Suhestyon na mga itong isagawa ang investigasyon ng House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information. Sa joint statement, iginiit nilang ginagamit ng mga taong walang prinsipyo ang mga mali at malisyosong content upang makapagsulong ng scams, cyberbullying at iba pang gawaing nag-aapekto sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Dagdag pa ng mga ito, dahil sa mabilis na pagdami ng social media platforms, lumalaganap din nila ang mga content na maaaring magligaw sa publiko, makasira sa reputasyon ng mga individual at institusyon. Samantala, pagtitiyak naman ng mga kongresista, isasagawa ang pagdinig habang isinusulong at pinoprotektahan ang kalayaan sa pananalita at digital safety. Isa sa publiko rin ang deliberasyon, findings at mga rekomendasyon kaugnay nito. Kaya so napakaganda po nito. Para sa akin, dahil magkakaroon ng pagkakataon na yung, hindi lang ho yung mga gumagawa ng fake news, yung lahat ng sektor na may paliwanag kung ano ang kailang authority at responsibility. Ano ang authority ng mga telephone company, telecommunication company, ano ang authority ng gobyerno like Department of Information and Communication Technology, okay? At ano naman ang authority ng Kongreso, at ano rin ang dapat ay limitado na galaw at ginagawa ng mga vloggers at mga nagbabalita na ginagamit ang social media platform. Tama po yan. So, magiging parehas yan. Ibig sabihin, para sa akin, yan yung pagkakataon, may paliwanag at malaman natin ang mga limitasyon. Ako alam ko ang limitasyon pero hindi naman ako nagmamagaling. Kaya alam ko yung aking responsibility and accountability. Ay, yung iba ko kasi hindi iniisip yan Basta lang sila magkaroon ng views, magkaroon sila ng followers, subscriber, wala na silang pakialam sa responsibility and accountability. Ito ang lilimitahan. Ito yung ipapalaala ng Kongreso. Hanggang dito lang kayo dahil umaabuso kayo. Kung talagang hindi kayo susunod at hindi kayo magbabago, may pananagutan kayo under the law. Ngayon, dito magkakasubukan. Pagka may mga vloggers na pasaway at ayaw umatin sa Kongreso, hindi humarap sa hearing, tapos diyan yung masusubukan. Ano ang authority ng mga otoridad ng Kongreso? Hindi nyo sila pwedeng pigilan na kayo ay i-contempt ng mga yan kung kinakailangan. Meron silang kapangyarihan nun. Magkakasubukan dito.
Sana ay sa lalong madaling panahon, ngayong bagong taon na, after ng kailang Christmas break, nababalik sila next week, dapat gawin na ito ng Kongreso. Seryoso po yan kasi hindi po yan press release, hindi fake news kasi mayroong resolution. Ibig sabihin may nag-file, 7 congressman. 2147. House Resolution 2147. Pagka kasi may resolution, i-refer yan ng majority leader sa proper committee. Ayun nga, nabanggit, 3 committee. At yung Dalipe, sino ba yung, alam niyo ako sino yung Congressman Dalipe? Yun po yung majority leader. Yun ang chairman ng Committee on Rules. Sa kanya bumabagsak ang lahat ng proposed bill, House Resolution, ayun. Ay sa kanya bumabagsak, siya yung sponsor at siya yung kasama. Ay natural, mabilis siya. Kaya maganda ito. Kung kayo nagka-interest sa Quadcom hearing, pag-interesan na natin kung gaano katatapang at mayroon bang paninindigan at alam itong mga vlogger na ito na iimbitahan. Identify na sinasabi ni Barbers, katulad na nabanggit ko noong nakaraang video, narco at pogo vlogger. Ibig sabihin, may financer, may nagbabayad sa kanila. Yan ang pagdududa ni Barbers. Dahil ang Quadcom, ang Kongreso nag-imbestiga laban sa pogos, laban sa mga drugs syndicate. Ngayon, itong mga vlogger na ito, nagpe-fake news at naninira ng personal sa mga congressman. Kaya nga tinuturing silang narco and pogo vlogger. So mayroon silang director financial at dito makakabuuhan. Abangan natin ito. Kung hanggang saan ba ang tapang ng mga dila nitong mga vloggers na ito na magsalita, akala mo kung sino sila. Hindi nila alam ang kapangyarihan ng batas, responsibility and accountability ng kahit sino. Dapat hindi yun nakakalimutan para walang pananagutan. Diba? Paalala lang po. Abangan ninyo ito. Tuloy na tuloy ito. Hindi pwedeng hindi. Kasi nga, hindi ito press release, hindi ito interview lang, hindi ito balita lang. Merong formal na ipinail na House Resolution. Sa kasaysayan ng Kongreso at Senado, basta may House Resolution, may panghuhugutan ang liderato ng Kongreso o Senado. May panghuhugutan ang mga committee chairman at mga member para talakayin yan sa oras na may refer ng Committee on Rules. Sabi ko nga sa inyo, yung majority leader kasama dun sa 7 na nag-file, ay talagang mapapabilis yan talagang endorsement ng pag-i-endorso ng majority leader, chairman ng Committee on Rules sa ganyang klaseng mga galaw. Ayan, okay? Talagang maraming mga nangyayari. Please like and share ng ating mga video. Huwag ating makakalimot. Huwag kayong makakalimot. Mahalaga yan. Lalo na po sa ating mga kababayan doon sa abroad. O kahit dito, ganun pa man. Magtulungan tayo. Sabi ko naman sa inyo, tulungan nyo ako, samahan nyo ako sa aking mga channel. Maninindigan tayo at sasabihin natin ang totoo. Kasi wala tayong pinagkakautangan ng loob. Wala akong pinagkakautangan ng loob kung hindi kayo na aking mga subscriber at viewers at followers. Hindi politician, hindi gobyerno, hindi kung sino. Pero tulungan natin si Pangulong Marcos kasi siya yung elected president. Siya yung may mandate. Siya yung gumagawa at gagawa ng tama para sa atin. Pero sa ibang mga politician at kung sino dyan, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magpapagamit sa mga yan.